Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Salamat po sa maagang pagdating. Namamaghaba kayo sa liwanag na meron tayo ngayon. Purihin ang Panginoon. Sabi nga natin, mahabang panahon na medyo madilim, pero salamat sa Lord, minabuti na maayos na po yung ating mga ilaw. At bilang paghahanda para po sa moment of silence, yun pong ating mga phone, pakisuyo na po. Pakilagay muna sa silent mode o flight mode para po walang distraction mamaya. At maging dun po sa ating mga katabi mamaya kapag nag-iingay, pakikalabit at makibahagi talaga sa atin pong pagsamba. Ngayon po ay panahon para po sa atin pong moment of silence, kaya po ito yung panahon para patuloy po tayong maghanda para sa ating gagawing pananambahan. Ito po ang ating ikalabing-dalawang araw ng pagsambahan ho, yung pong 12 Lord's Day. Ang katanungan sa atin ay bakit dapat tayong sumamba sa Diyos. Ang pagsamba sa Diyos ay isang mahalagang aspeto ng ating buhay espiritual. Ang pagsamba ay pagkilala sa kanyang pagka-Diyos. Ang Diyos ay ang lumikha ng langit at lupa at ang lahat ng bagay na narito sa mundo. Siya ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay at nararapat lamang na siya ay ating sambahin at paglingkuran. Ang pagsamba ay pagpapakita ng ating pagmamahal at pagtitiwala sa Kanya. Ang pagsamba sa Diyos ay isang paraan ng pagpapakita ng ating pagmamahal at pagtitiwala sa Kanya. Sa pamamagitan ng pagsamba, ipinapakita natin na tayo ay umaasa sa Kanya at naniniwala sa Kanyang pangako. Ang pagsamba ay pagpapanatili ng ating relasyon sa Diyos. Ang pagsamba sa Diyos ay nakatutulong sa pagpapanatili ng ating relasyon sa Kanya. Sa pamamagitan ng regular na pagsamba, tayo ay nakikipag-usap sa Diyos, nagpapahayag ng ating pasasalamat at humihingi ng gabay at proteksyon. Ang pagsamba ay pagkakamit ng kapayapaan at kasiyahan. Ang pagsamba sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan at kasiyahan na hindi matatagpuan sa sanlibutan. Ang pagsamba ay pagsunod sa Kanyang utos. Ang pagsamba sa Diyos ay nagbibigay ng utos sa atin na siya ay sambahin at paglingkuran. At ang pagsamba na naayon sa Kanyang kalooban sa New Testament ay pagsamba ayon sa Espiritu at katotohanan. Sa makatuwid, ang pagsamba ay isang mahalagang bahagi ng buhay espiritual ng isang tao. So ito po yung pagdidiin sa pagsamba. Kaya naman sa umagang ito, bilang bahagi din ng ating pagsamba, yung pagpapasalamat sa Diyos sa ating pong mga kapatiran na nagsipagdaos ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal. March 17, si Kuya Leo Mendoza. March 18, Bekbek Millares.
18 din, Pastor Haya Castro at Pastor Hayel Castro. 19, Kuya Joey Pangilinan, Kuya Joseph Villegas. Magka-birthday pala kayong dalawa. No. Ito pa, pati pala si Yuri Chan Barcelona. 22, Kuya Joel Millares. At 22, Kuya Michael Ian Paul Vera. So ngayon yun. So napakaraming may birthday ngayong umaga, kaya umasa po tayo baka may sopas. At ganun din po, nagpapasalamat tayo sa Diyos sa ating pong pagsamba ngayong umaga dahil nagse-celebrate po ng kanilang anibersaryo ng kasal ang mag-asawang Tatay Domeng at Nanay Anita de la Peña. Ilang taon na po kayong kasal? 61. Isa pong biyaya, baka aabutin ng 75 years. So, yun po isang pagpapala at pasasalamat natin sa Diyos. Sa Diyos po ang papuri at pasasalamat at pagsamba ngayong umaga. Atin pong pasimula ng ating pagsamba sa pag-awit ng isang himno, Patnubay Ko Ay Si Jesus. Patnubay ko ay si Jesus at kaaliwan ng loob. Sa anumang aking kilos, ako ay kaniyang tugtog. Kay patnubay ko, Jesus, sa anumang aking kilos. Dapat akong tagasunod ng salita mong mahirap. Kahit nasa kalungkutan o sa kaligayahan man, puso ko'y may kasiyahan. Pagkat patnubay ko'y ikaw, ika'y patnubay ko, Jesus, sa anumang aking kilos. Dapat akong tagasunod ng salita mong mairon. At sa wakas nitong buhay, yamang ikaw ang patnubay. Kahit na ang kamatayan ay di ko patatabutan. Tayo po lahat ay tumayo. Ika'y patnubay ko, Jesus, sa anumang aking kilos. Dapat akong tagasunod ng salita mong mahirap. Magandang umaga po sa bawat isa. Pagbasa mula sa aklat ng mga awit. Ang Diyos na ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y may anigman, kahit nasa dagat ang bundok matangay. Kahit na mangalit yaong karagatan at ang mga burol
mayanig magimbad. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob, ating kanlungan. Ating ihanda po ang ating mga sarili sa pagsamba sa ating Panginoon. Sabay-sabay po nating basahin ang samba. Ready? And sa iyo, o kataas-taas ang Diyos, buong pagpapakumbaba kaming sumasamba bilang isang komunidad ng mga tinubos sa iyong biyaya. Ang aming pangunahin at pinakamahalagang pananagutan ay ang sambahin ka na aming manlilikha dahil sa iyong kamangha-manghang gawa. Marubdob po naming hangad kami na ang buhay, pagkilos at pagkatao ay iyong hawak, ay ang sambahin ka sa espiritu at katotohanan upang lalong lumalim ang aming pagkakilala at ugnayan sa iyo. Buong puso naming itinatalaga ang aming sarili, hindi para sa aming kapurihan at kasiyahan, kundi para sa iyong kaluwalhatian at kaluguran. Alay namin sa iyo ang pinakamataas na pagpapalaga, parangal, paggalang at papuri, ngayon at magpakailanman. Amen. Tayo po manalangin. Aming kinikilala, Panginoon, na umagang ito ay itinakda nyo sa iyong mga hinirang upang kami bilang isang komunidad ay magsama-sama upang sambahin ka sa espiritu at katotohanan. Aming kinikilala na kahit ang pagtungo namin sa bahay-sambahan ay isang pribilehiyo na sa iyo nagmula. Kaya naman, naway patuloy nyo matagpuan ang kagalakan sa puso ng bawat isa na makabahagi sa banal na gawain ng pagsamba tulad po nito. Patuloy din po kami lumalapit, Panginoon, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga nagawang kasalanan, nasabi, naisip, sinasadya at hindi sinasadya, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa lahat ng ito. Tunay na ang mga gawaing hindi ayon sa iyong banal na kalooban ang naglalayo sa iyo sa amin. Kaya naman, salamat, Panginoon, dahil sa ganitong pagkakataon, kami nakakapanumbalik sa iyo. Nandun ang kapakumbabaan at muli pagkilala sa iyong kapangyarihan at sa iyong kalooban na kami iyong patatawarin at muli ay pagiging dapatin. Kaya naman ngayong umaga, nawa may kagalakan sa aming mga puso na kami sama-samang aawit, makikinig ng iyong mga salita at patuloy nakikilalanin ang iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa. At sa buong gawain ng pagsamba, Panginoon, kayo lang po ang tunay na mataas at mahayag sa aming kalagitnaan. Pinupurit, tinataas ka namin. Ito po ang aming panalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po nating awitan ang ating Panginoon. O Haring walang hanggan, kami po'y iyong tulungan, magawitan, O Diyos na marangal at mapagtagumpay, kami pagarian kailan pa man. O Kristong Hari namin, ang aming mga dalangin, iyong dinggin, laging pagpalain ang bayan mo, ang din at pagkabanalin sa gawain. O Diyos na
tunay na ang ating Diyos po ang ating tunay na maasahan. Kaya patuloy po tayong umawit. Tunay na kay buti ng mananako, si Kristo mong manunubos. Ang buhay ko'y laging
Purihin po ang ating Panginoon. Mari na po tayo magsiyo po. Para po sa ating pampublikong pagbasa, matutunghayan sa Aklat ng Bilang, Kabanatang 11, mga talatang 4 hanggang 20. Pumili si Moises ng 70 pinuno. Ang mga dayuhang sumama sa paglalakbay ng mga Israelita ay nanabik sa dati nilang pagkain at nagaya sa kanila ang mga Israelita. Kaya nagreklamo na naman sila. Ang sabi nila, kailan pa ba tayo makakatikim ng karne? Mabuti pa sa Ehipto, doon nahihingi lang ang isda. At naalala ba ninyo ang pipino, pakwan, sibuyas, bawang at gulay na kinakain natin noon? Nangihina na tayo ngayon. Walang makain dito kundi ang manang ito. Ang mana ay parang buto ng kulantro at kakulay ng bedelyo. Ito ang laging pinupulot ng mga tao. Ginigilig nila ito o binabayo. Kapag niluto, ito'y lasang tinapay niya sa kapa ng langis. Ito'y kasama ng hamog na bumabagsak kapag umaga. Narinig ni Moises ang reklamo ng lahat ng sambahayan na nakatayo sa pintuan ng kanilang mga tolda. Nagalit ng labis si Yahweh, kaya't nanlumo si Moises. Itinanong ni Moises kay Yahweh, bakit ninyo ako ginaganito? Anong kinakagalit ninyo sa akin? Bakit ninyo ako binigyan ng ganito kabigat na pasanin? Ako ba nagsilang sa kanila? Aalagaan ko ba sila tulad ng pag-aalaga ng ina sa kanyang anak? Hanggang makarating kami sa lupaing ipinangako ninyo sa aming mga ninuno. Ayaw nila akong tigilan na kahihingi sa karne. Saan ako kukuha ng karne para sa ganito karaming tao? Hindi ko sila kayang alagaang mag-isa. Napakabigat ng pasanang ito para sa akin. Kung ganito rin lamang ang gagawin ninyo sa akin, mabuti pa'y mamatay na ako. Ngayon din, kaysa maghirap ng matagal. Dahil dito, sinabi ni Yahweh kay Moises, pumili ka ng 70 matatandang pinuno sa Israel, iyong mga kilala ng kanilang lipi at isama mo sa toldang tipanan. Pagdating ninyo roon, bababa ako at makikipag-usap sa iyo. Babahaginan ko sila ng espiritong ibinigay ko sa iyo upang makatulong mo sila. Sabihin mo naman sa buong bayan na inihanda nila ang kanilang mga sarili sapagkat bukas ay makakain sila ng karne. Nagreklamo na naman sila. At tinatanong nila kung kailan pa sila makakatikim ng karne. Sinabi pang mabuti pa sa Ehipto at marami silang pagkain. Kaya bukas, ibibigay ko sa kanila ang pagkain gusto nila. Hindi lamang para sa 1, 2, 5, 10, 20 araw ang bibigay ko sa kanila, kundi para sa isang buong buwan. Laging ito ang kakainin nila hanggang sa magsawa sila at magkanda suka sa pagkain nito, sapagkat itinakwil nila ako at sinabi pa nilang mabuti pang hindi na sila umalis sa Ehipto. Pagpalain pang pagkakabasa sa salita ng Panginoon. Sabay-sabay po natin bigkasin ang aral at gabay sa pagkakaloob. Ako'y isang katiwala. Ready? End. Ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito, ang sanlibutan at sila nagsisitahan dito. Kinikilala ko ang Panginoon na may lalang, may-ari, taga-alalay at tagapamahala sa buhay. Sa Kanya ako'y nabubuhay, kumikilos at may pagkatao. Ang aking buong pagkatao at ang lahat ng aking tinataglay ay sa Kanya. Ang aking panahon, talento, hanap buhay, mga mahal sa buhay, mga material na tinatangkilik ay mula sa Diyos. Bilang katiwalang Kristiyano, kinikilala ko ang pagiging Panginoon niya sa aking buhay at ako ay magsusulit sa Kanya pagdating ng araw. Ngayon, ako ay naghahandog at nagkakaloob ng buong puso at may kagalakan para sa Kanya. Atin pong patuloy na awitan po ang ating Panginoon habang tayo po ay nagkakaloob.
Paningin ko'y iyong buksan, Panginoong minamahal, upang aking maunawaan ang kalooban mong banal. Naririto ako, O Diyos, nakalaan na maglingkod. Paningin ko'y iyong buksan, diwang banal. Buksan ang aking paningin, nang tinig ko'y maulinig, upang bawat turong lihis di maakit yaring isip. Naririto ako, O Diyos, nakalaan na maglingkod. Paninig ko'y iyong buksan, diwang banal. Dalangin ko, diwang banal. Puso ko'y pusing tunay, upang lagi kong maisaysay dakila mong pagmamahal. Naririto ako, O Diyos, nakalaan na maglingkod. Ang puso ko'y iyong buksan, diwang banal. Ang puso ko'y iyong buksan, diwang banal. Tayo pong tumayo at awitin po natin ang ating pasasalamat sa Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong pangako. Ang bawat pagpapala mo, higit ay sa ginto. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lubos po ang aming pasasalamat, Panginoon, sapagkat Ikaw ang patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan upang matugunan po ang aming mga pangangailangan. Salamat po sapagkat sa kabila po ng krisis sa buong mundo, ay patuloy po kaming nakakaranas, Panginoon, ng iyong mga biyaya. Salamat po rin, Panginoon, sa salapi na aming nalikom, karunungan po sa tagapamuno upang, Panginoon, matugunan ang pangangailangan ng iglesia at ng aming mga manggagawa. Ito po ang aming dalangin at pagtitiwala sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Manatili po tayo nakatayo para sa pagbasa ng salita ng Panginoon.
Magandang umaga po muli sa bawat isa. Atin pong buksan ang ating mga Biblia sa unang Korinto chapter 2 verse 1 to 16. Unang Korinto chapter 2 verse 1 to 16. Isang buong chapter po ito. Akin pong pangunahan sa pagbasa at inyo pong sundan sa inyo pong mga Biblia. Unang Korinto chapter 2. Mga kapatid, nang ako'y pumunta riyan, ipinahayag ko sa inyo ang hiwaga ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng kahusayan, ng pananalita o ng malawak na karunungan. Sapagkat noong ako'y nariyan, ipinasya kong wala akong ibang ipapaalam sa inyo maliban kay Hesukristo at ang kanyang kamatayan sa krus. Noong ako'y nariyan, ako'y nanghihina at nanginginig sa takot. Sa aking pananalita at pangangaral ay hindi ko sinubukang hikayatin kayo sa pamamagitan ng mahusay na talumpati at karunungan ng tao. Subalit nangaral ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritong upang ang inyong pananampalataya ay masandig sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa karunungan ng tao. Gayunpaman, sa mga taong matatag na sa buhay espiritual ay nangangaral kami ng salita ng karunungan. Hindi karunungan ng mundong ito o ng mga tagapamahala sa mundong ito na ang kapangyarihan ay lilipas. Subalit ang pinapahayag namin ay ang lihim na karunungan ng Diyos na hindi nahayag noong una na itinalaga na niya para sa ating ikalululahati bago palikhain ang sanlibutan. Walang isa man sa mga tagapamahala sa daigdig na ito ang nakaunawa sa karunungang iyon. Sapagkat kung naunawaan nila iyon, hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Ngunit ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang mga pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu mula sa Diyos, upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Kaya nga, kami ay nangangaral hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Ang ipinapaliwanag namin ay mga katotohanang espiritual para sa mga nagtataglay ng Espiritu. Sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ng mga iyon at di nila nauunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay nauunawaan lamang sa paraang espiritual. Nauunawaan ng taong nagtataglay ng espiritu ang kahalagahan ng lahat ng bagay. Ngunit, hindi siya nauunawaan ng taong hindi nagtataglay ng espiritu. Verse 16, sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa Kanya? Ngunit sa atin ang pag-iisip ni Kristo. Diyos po ang magpapala sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Isa pong pribilehiyo muli na makapagsalita, makapangaral ng salita ng Diyos ngayong umaga po. Bago po tayo mag-aral, samahan niyo po muna akong manalangin. Panginoon, muli kami po ay nagpupuri
at nagpapasalamat sa inyo sa umagang ito. Dahil niloob nyo na makabahagi kami sa gawain ito ngayong umaga, nagkakaisa na ngayon ay sumasamba sa iyo. At ngayon po sa aming pag-aaral ng inyong mga salita, tulungan niyo po kami na patuloy ka naming masamba at mabigyan ng kaluwalhatian. Dalangin ko po, ako po na inyong lingkod na siya mangunguna, bigyan niyo po ako ng karunungan. Ang banal na Espiritu niyo po ang patuloy na kumilos sa akin, Panginoon, upang ang mga salita mo lamang ang aking maipahayag at ang ninanais ng inyong kawan ang kanilang marinig, Panginoon. Yung nais mong ipabatid sa kanila ay aking madala. Dalangin po namin sa umagang ito, kilusin niyo po ang puso at isip ng bawat isa na tumugon ng naaayon sa inyong kalooban, buhat sa inyong mga salita na aming mapapakinggan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako po ay may tanong sa inyo, mga kapatid. Paano po ba natin sinusukat yung kilos ng banal na Espiritu? Ito po ba yung pag iniwas-iwas ko yung kamay kong ganun ay magtutumbahan kayo? Mangingisay? O di kayo magsasalita ng kung ano-ano na hindi naman naiintindihan? Ganun po ba yung tingin natin sa kilos ng banal na Espiritu? Paano natin masasabi na puspos tayo ng banal na Espiritu? Kapag ba tayo ay napapaiyak, nababagbag ang ating mga damdamin, lalo na kapag may mellow song na tayong kinakanta during service, kagaya nito. Ganun po ba yung kilos ng banal na Espiritu? Narinig nyo na po ba yung mga linyahang ito? Ayoko na dito sa church nyo. Walang ka-power-power ng Holy Spirit. Boring ang kantahan, walang kadating-dating. Parang pangpatay ang mga kanta. Ni hindi man lang tumatayo ang aking balahibo kapag kantahan. Hindi naantig ang aking damdamin. Hindi ko talaga maranasan ang kilos ng banal na Espiritu. Hindi ko mapil. Ang pastor, naku po, nakakantok, nakakabagot. Walang ka-power-power magsalita. Walang leading ng Holy Spirit. Nadinig niyo po ba yung mga ganon pananalita? Wala daw pangunguna ng banal na Espiritu. Ang tanong, paano ba natin sinusukat ang kapangyarihan ng banal na Espiritu? Ano yung ating pamantayan na ang isang Kristiyano o isang iglesia ay may kapuspusan ng banal na Espiritu? Yan po yung ating pag-uusapan ngayong umaga. As a reminder po, babanggitin ko yung ating tema sa taong ito. A community committed to God's truth. Walking in humility in every godly pursuit. Maganda po yung tema natin sa taong ito, isang komunidad na nagtatalaga ng ating mga sarili sa katotohanan ng kanyang mga salita. Ang tanong, kabahagi ka ba, kapatid, sa pagtatalaga na ito? Nakikiisa ka ba sa panawagan na ito? Ang panawagan po na ito ay para sa ating lahat. Sa panahon po natin ngayon, kung hindi po tayo mag-aaral ng kanyang mga salita, ay mapapahamak tayo. Malilinlang. Mabubudol po tayo, gaya nung binabanggit ni Pastor Marlon noong nakaraan. Sa panahon po natin ngayon, yung kasinungalingan, pawang nagiging katotohanan na gamit ang salita ng Diyos. Bakit? Kasi po, binabaluktot yung katotohanan para yung salita ng Diyos ay pumanig doon sa kanilang makalamang kagustuhan. Nakakapangilabot ang ginagawa nilang ito. Nakakapangilabot. Kung kaya, sa ating komunidad, marami po tayong pag-aaral na isinasagawa upang malaman natin ang tunay na katotohanan ng kanyang mga salita. Marami po tayong avenue dito sa Sipor. Kayo na lang po talaga ang tatanungin kung kayo ay
makikibahagi. Pero, meron pong pero. Sa pagkatutod natin ng kanyang mga salita, hindi tayo nagmamagaling o nagmamalaki. Bagkos, sa pagkatuto natin ay lalong nababago ang ating mga sarili. Nakikita natin na tayo'y walang may pagmamalaki. Lalo na't ang lahat pala ay mula sa Diyos. Ano? Marami tayong natutunan, pero ano yung bunsod noon sa atin? Tayo ba'y nagmamagaling? Ay mali kayo, tama kami. Ganun po ba ang nagiging tugon natin? O sa patuloy na pagkaunawa natin ng kanyang mga salita ay lalo tayong nagpapakumbaba sa kanyang harapan. Nakikita natin ang ating mga sarili na wala talagang may pagmamalaki. Kaya patuloy ang ating pagsikhay ng karunungan mula sa katotohanan ng salita ng Diyos. Alay ere ang ating pinagkakautasan ang masunod ang kalooban ng ating Diyos. Yan, batanggin nyo na ang inyong speaker. Bilang paalala din po sa ating team verse, babasahin ko uli, Isaiah 66 verse 1 ito po yung sabi. Ito ang sabi ni Yahweh, ang aking trono ay ang kalangitan at ang daigdig ang aking tungtungan. Anong klasing bahay ang gagawin mo para sa akin? Anong klasing lugar ang aking titirhan? Sa lahat ng bagay, ako ang may likha, kaya ako ang may-ari ng lahat ng ito. Pero sa huli, sinabi niya na dapat po nating maunawaan, ako'y nalulugod sa mga taong nagpapakumbaba at nagsisipag-sisi. Ulitin ko po, ako'y nalulugod sa mga taong nagpapakumbaba at nagsisisi. Meron ka bang ganitong puso, kapatid? Pinagsisisihan mo ba talaga ang iyong mga kasalanan? O patuloy ka nangangatwiran at pinaninindigan ng iyong kasalanan? O manhid ka na? Dahil sa iyong kapabayaan at pagpapairal ng sarili mong kalooban. Ito yung kinalulugdan ng Diyos, nilinaw niya buhat sa kanyang mga salita. Ako'y nalulugod sa mga taong nagpapakumbaba at nagsisipagsisi, sa mga may takot at sa utos ko'y sumusunod. Sa ibang salin, nanginginig sa salita ng Diyos. Ikaw, nanginginig ka pa ba o talagang manhid ka na? Hindi po hinahanap ng Diyos yung pagiging active sa church. Nakikisama sa mga ritual ng simbahan katulad dito. Bagamat mabuti po yun. At dapat talaga na gano'n ang ating gawi kung nauunawaan natin ang ating buhay bilang mga mananampalataya. Ngunit, hindi natin ito pwedeng ipagmalaki sa Kanya. Hindi po natin pwedeng ipagmalaki. Narinig niyo na po ba itong mga linyahang ito? Lord, bakit mo ako ginaganito? Ang sipag-sipag ko na naman sa church. Bakit mo ako ginaganito kung kailan kita sineseryoso? Saka naman sunod-sunod ang problema ko sa buhay. Narinig niyo na po ba yun? Sa mga ginagawa ba talaga natin tumitingin ang Diyos? O sa laman ng puso natin, siya nakatingin? Tandaan na ang kinalulugdan ng Diyos ay ang laman ng puso, hindi ang sinasabi ng uso. O ang ginagawa ng mga kamay, ngunit laban naman ng puso, ito'y wala ring saysay. Maliwanag ang kanyang mga salita, huwag tayong magpanggap. Hindi po lingid sa Diyos ang ating katatayuan. Ang tamang tugon, magpakumbaba, magsisi, at sumunod. Ito po yung ninanais niya, mga kapatid. Para po sa buwan nito, ang ating pong pinag-uusapan o yung ating tema, God's sovereign truth, faithfully studied, obeyed, and taught. At ang emphasis nga po natin ay discipleship, kung kaya tayo po ay naglunsad ng Project Timothy, kung saan intentional ang ginagawa nating pagdidisipulo.
Kaya doon po sa wala pa, magsabi lang po kayo sa akin. Ano pang inaantay nyo? Wag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Now na. Sa tema natin ngayong umaga, ngayong buwan, pinapahalagahan natin ang pag-aaral ng kanyang mga salita. Napakaraming avenue, gaya po ng sinabi ko kanina, upang tayo ay matuto at pagkatapos po na matuto ay ang ating pagsunod sa ating mga natututunan. Wala pong saysay ang ating pag-aaral kung walang application. Alam ang tamang aral, orthodoxy, at alam kung paano susundin ito, orthopraxy. Wala pong kwenta ang mga katotohanan kung ito'y nasa isipan lang natin. Ang hinihingi ay pagsunod. At dahil maliwanag sa atin ang mga katotohanan na ating natututunan, hindi lang ito makapagpapabago ng ating mga buhay, kundi ito'y ibabahagi naman din natin sa iba. Hindi tayo mapapakali na ito ay ibalita at ituro naman sa iba. At sa lahat ng ito, mga kapatid, ito po yung pinakamahalaga na dapat nating maunawaan, magagawa lang natin ito sa gabay at pangunguna ng Banal na Espiritu. Amen po ba? Binasa po natin kanina yung unang Korinto, chapter 2, verse 1 to 16. Ngayon, muli ko pong babasahin yung teksto na pagbubulayan natin. Pinabasa ko po yung buong chapter para mas maunawaan natin yung aral na ating tatalakayin ngayong umaga. Makibukas po kayo sa akin sa unang Korinto, chapter 2. At ito po yung ating bibigyan ng diin, chapter 10, verse 10 to 16. Ito po yung sinasabi. Ngunit ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang mga pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Verse 12. Ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Kaya nga, kami ay nangangaral hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Ang ipinapaliwanag namin ay mga katotohanang espiritual para sa mga nagtataglay ng Espiritu. Sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ng mga iyon at hindi nila nauunawaan. Sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Nauunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng lahat ng bagay, ngunit hindi siya nauunawaan ng taong hindi nagtataglay ng Espiritu. Pinagpala po ang kanyang mga salita. Kung mapapansin po natin sa talata, ang salitang Espiritu ay malaki. It means, it refers to a noun, walang iba kundi ang ikatlong persona ng Diyos, ang banal na Espiritu. Sa pagtuturo at pangangaral ng Biblia, madalas marinig natin patungkol sa Ama o lalong higit sa ikalawang persona, walang iba kundi yung ating Panginoong Hesukristo. Ngunit ang ating Diyos ay isang Diyos na nasa tatlong persona. Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Sa pag-aaral ng kanyang mga salita, nakita natin ang tatlong persona ay iisa sa katangian, kakanyahan, at kalikasan. Wala pong nakakahigit sa tatlong persona na ito at sila ay lubos na nagkakaisa. At sa katotohanan sila ay iisa. Sa pagkakataon na ito ay atin pong pag-uusapan ang ikatlong persona ng Diyos, ang banal na Espiritu at ang bahagi nito sa ating mga buhay. Bilang mga mananampalataya sa pag-aaral ng banal na kasulatan, sa pagsunod natin sa kanyang kalooban, at sa pagtuturo, pangangaral, at pagbabahagi nito
sa iba. Excuse lang po. Ang layunin po ng sulat ni Apostol Pablo sa iglesia sa Corinto ay upang ma-address yung mga problema doon. Unang problema po na ikinababahala ni Pablo, yung pagkakabahabahagi ng mga mananampalataya. Sumunod po ay imoralidad. Problema patungkol sa pag-aasawa at sa mga ugnayan ng lalaki at babae. Mga bagay na ukol sa budhi, kaayusan sa iglesia, mga kaloob ng Espiritu Santo at ang muling pagkabuhay. Ito yung mga problema na inadres ni Apostol Pablo bilang siya na nagtatag ng iglesia doon. Sa bahaging ito na ating pag-aaralan, ang problema na inadres dito ni Pablo ay yung problema ng pagkakabahabahagi. Tinalakay ito mula unang kabanata hanggang sa chapter 4. Ito yung mga dahilan ng pagkakabahabahagi ng Korinto. Una, hindi kay Kristo kundi sa ibang tao sumusunod ang mga mananampalataya. Pangalawa, nagkaroon ng hindi pagkaunawa sa mensahe ng Ebanghelyo na nakasalalay sa kapangyarihan ng Diyos, hindi sa katalinuhan ng tao. Nanangan sila sa nakakahikayat ng mga salita at kakayahan ng mga tao sa halip nasa kapangyarihan ng Diyos. At yung panghuli po, mali ang kanilang pagkaunawa sa ministeryo ng Banal na Espiritu na nagpapahayag at naglilinaw sa mga bagay tungkol sa Diyos. Ito yung inadres po ni Apostol Pablo. At ito din yung pag-uusapan natin ngayong umaga. Lilinawin natin ano ba talaga ang gawain ng Banal na Espiritu sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya. Ang ating pong topic sa umagang ito, the Holy Spirit's role in our studying, obeying, and teaching. Tatlong bahagi po ang ating titingnan. The necessity of the Holy Spirit in our life. Mula po nung tayo'y makipag-isa kay Kristo, kinilala siya bilang ating Panginoon na tagapagligtas. Ang Banal na Espiritu po ay nanahan na sa atin. Yung patnubay o paraklit, isang koine Greek na ang ibig sabihin ay sumama or tumulong, na sinasabi po yon sa John 14:26 at sa John 16. Siya yung ating gabay bilang tagapagtanggol, katulong, o tagapayo. Siya ay Diyos na kasama natin na hindi tayo iiwan kailanman. Ngayon ating titingnan ang ginagawa sa atin ng Diyos kasama natin sa ating buhay bilang kanyang mga anak. Ating tingnan yung role ng Holy Spirit. Una, tingnan natin yung sa studying of His Word. Sabi po doon sa verse 12, ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Sa panulat po ni Apostol Pablo, nilinaw niya sa mga mananampalataya doon sa Corinto na higit ang karunungan ng Diyos sa karunungan ng tao. Ang sitwasyon po kasi dito, marami sa mga mananampalataya dito ang nahuhumaling at bilib na bilib sa husay at karunungan ng mga alagad at ng mga pilosopo doon. Kung kaya mayroon silang mga tila favoritism o kinikilalang mga tagapagturo. Doon po sa chapter 1, mula sa verse 10, makikita natin yung pakiusap ni Pablo sa mga mananampalataya dito. Magkaisa kayo kasi nga mayroong nagaganap na pagkakabahabahagi ng kinikilalang tagapanguna o tagapangaral. At ang kanilang pamantayan ay ang karunungan ng bawat isa na may nagsasabing, kay Pablo ako. May nagsasabi namang ako'y kay Apolos. May iba rin namang nagsasabing kay Pedro ako. At may iba namang nagsasabing ako'y kay Kristo. Dito makikita natin ang kanilang pagkakampi at alitan pagdating sa kung sino ang kinikilala nilang mahusay o magaling na tagapagturo o tagapanguna. Ngunit ito po ay inadres ni Apostol Pablo sa pamamagitan ng paglalahad ng walang saysay ang karunungan ng mundong ito
sa karunungang taglay at pinagkalob sa atin ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Makikita natin dito, ipinakita po ni Pablo na tayo bilang mga mananampalataya ay may tinanggap. At ito yung Espiritu na mula sa Diyos. Espiritu na siyang magpapaunawa sa atin sa kanyang mga kalooban. Sabi po sa isang talata sa John 14:26, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isinugo ng Ama sa pangalan ko ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinasabi ko sa inyo. Ito yung isa sa role ng banal na Espiritu sa ating buhay, mga kapatid. Ang banal na Espiritu ang magtuturo sa atin at magpapaalala ng kanyang mga salita. Hindi natin maunawaan ang kanyang mga salita at kalooban sa sarili nating kakayahan. Magagawa lamang nating makaunawa dahil sa gabay ng banal na Espiritu na nasa atin. Marami po sa mundong ito na tila mahuhusay, magagaling. May mga titulo sa pangalan, ngunit mangmang naman sa pagkaunawa sa Diyos at sa kanyang mga salita. Kahit gaano pa sila kahusay o katagumpay sa mundong ito, wala pa rin itong saysay o kabuluhan kung hindi nila nauunawaan ang patungkol kay Kristo at ang katotohanan ng kanyang mga salita. Kung wala ang pananahan ng banal na Espiritu sa kanilang buhay, sila po ay mapapahamak at ang kanilang karunungan ay pinagmamalaki ay mawawalan ng saysay. Ang isa sa gawain ng banal na Espiritu sa atin, lalo na kapag tayo nag-aaral ng kanyang mga salita, binibigyan tayo ng kakayahang makaunawa sa katotohanan. Siya nagsisilbing guro natin upang maunawaan ang kanyang mga salita at banal na kalooban. Kaya sa bahaging ito ng talata, ipinamulat o nilinaw sa kanila ni Pablo na ang tinanggap nila ay hindi karunungan ng mundong ito. Higit pa ito sa karunungan na kanilang hinahangaan, kundi ito ay karunungan mula sa Diyos sa gabay ng banal na Espiritu na nasa kanila. At dahil dito, sila ay may kakayahang makaunawa ng mga bagay ukol sa Diyos, mga bagay na espiritual. Tayo man sa panahon natin ngayon, meron tayong kakayanan na ang salita ng Diyos ay maunawaan, malaman o ma-discern ang mali sa katotohanan dahil sa banal na Espiritu na nananahan sa atin. Siya nagtuturo, gumagabay at ang ating patnubay. Yun po yung unang kilos ng banal na Espiritu sa atin. Kapag tayo nag-aaral ng kanyang mga salita, tinutulungan tayo makaunawa. Kung nananahan sa atin ang banal na Espiritu, siya yung mangungusap sa atin upang ang kanyang mga salita ay ating maunawaan. Hindi sa ating galing o hindi sa ating tinapos, kahit pa ikay valedictorian. Kung hindi kalooban ng Diyos na maunawaan mo ang kanyang salita, kung wala yung pananahan ng banal na Espiritu, hindi mo yun maunawaan. Yun po yung sinasabing una, na kilos ng banal na Espiritu. Pangalawang role ng banal na Espiritu sa ating buhay, the role of the Holy Spirit in obeying, sa pagsunod. Sabi po doon sa verse 13a, kaya nga, kami ay nangangaral hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Sa pangunguna at gabay ng banal na Espiritu, kung kaya tayo ay nakakasunod. Tayo ay nakakasunod naman. Hindi ito sa ating sariling lakas, kundi tayo'y pinapalakas, pinalalakas o pinagagana lamang ng banal na Espiritu para makasunod. Kumbaga para tayong sasakyan at ang banal na Espiritu ang gasolina. Walang saysay ang sasakyan kung walang gas. Hindi ito tatakbo. Napakamahal pa naman ng gas ngayon. Pero kailangan para tumakbo ang sasakyan. Sa bahaging ito, kinilala po ni Pablo na sila ay nakasusunod lamang sa kalooban ng Diyos. Sila ay nakakapangaral lamang ng may karunungan dahil sa Diyos, sa banal na Espiritu na nasa kanila. Hindi sa kanilang husay o galing o sa kanilang angking karunungan, kundi ito ay sa pamamagitan lamang ng banal
na espiritu. Sa Diyos na sa kanila'y nananahan at pumapatnubay, they are useless without Him. Nakakasunod lamang sila sa kalooban at layunin ng Diyos dahil sa banal na espiritu. Kaya ang itinatanghal nila sa kanilang pangangaral, ang kinikilala nila hindi ang kanilang mga sarili, kundi ang Diyos lamang. Ito yung idinidiin niya sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto. Huwag kami, hindi kay Apolos, hindi kay Pedro. Sino kami? Kami mga lingkod lamang. Walang ibang mahusay, walang ibang marunong, walang ibang makapangyarihan, kundi ang Diyos. Kaya ang dapat niyong kilalanin at hangaan ay ang Diyos. Si Kristo na siyang karunungan ng Diyos. At nagagawa lamang naming maunawaan ang kanyang mga salita at ang kanyang kalooban at nagagawa naming makasunod dahil sa banal na espiritu. Nakakasunod lamang ang isang mananampalataya dahil sa pangunguna ng banal na espiritu. Ginugusto nating manalangin. Ginugusto nating magbasa ng kanyang mga salita. Ginugusto natin ang mga spiritual na disiplina. Ginugusto nating ibahagi ang mabuting balita sa iba, ang salita ng Diyos sa iba. Bakit? Dahil sa kilos ng banal na espiritu na nananahan sa atin. Tayo ay kanyang tinutulungan na makasunod sa kanyang kalooban. Kung ang mga nagpapakilalang mga mananampalataya ay walang pagkagusto sa mga bagay na ito, ang tanong, may tunay kaya talagang kaugnayan kay Kristo ang taong iyon? Baka iniisip niya lang na siya ay Kristiyano na kesyo quote and quote, tinanggap ko. Tinanggap niya si Kristo. Pero ang totoo, wala namang conversion na nangyari. Ang nangyari lang ay believing o naniwala parang si Satanas at nanginginig pa. Maaari din yung kanyang belongingness. Kasama natin parang si Judas. Kasama ni Jesus, isa sa kanyang mga alagad. Pero naging problema ang mga kapatid ay yung becoming. Maaring siya'y naniwala, maaari ding kasama sa mga ritual, ngunit yung puso ay hindi tunay na nabago. Kaya ang mga gawaing espiritual ay walang halaga. Yung kalooban at pagsunod sa Diyos ay baliwala. Kasi ang totoo, wala siyang tunay na kaugnayan kay Kristo. At dahil doon, wala ang pananahan ng banal na espiritu. Ang may tunay na relasyon kay Kristo ay may pananahan ng banal na espiritu. Sa Kanya na siya nag-uudyok dito upang naisin niya ang mga bagay na espiritual. Katulad din ang sinasabi sa talatang ito, sinulat po ni Pablo sa mga taga-Roma. Roma 8:12-13, ito po yung sinasabi. Mga kapatid, wala tayong pananagutang sundin ang mga hilig ng laman upang mamuhay ayon sa kanyang katawang makalaman. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo ayon sa katawang makalaman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Nakakapanagumpay lamang tayo sa kasalanan dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na nasa atin. Wala pong pananagumpay sa kasalanan ng isang nagpapakilalang mananampalataya kung wala siyang tunay na kaugnayan kay Kristo. Sa ganoong diwa, wala din ang pananahan ng banal na espiritu sa kanya. Yung may banal na espiritu, hindi nagtatapisaw o nagpapatuloy sa kasalanan. Magkalaban po kasi yon, espiritu at laman. Hindi po yun magkakasundo. Kung ang banal na espiritu ay nasa sa atin, we resist yung sin. Magiging matabang yung ating panlasa sa kasalanan. Isusuka natin kung totoo yung ating relasyon sa Kanya, kay Kristo. Yung may tunay ngang relasyon kay Kristo, yun yung may banal na espiritu. Yun po yung malinaw doon.
Sa ikatlong role naman, tayo po ay tinutulungan ng Banal na Espiritu sa pagtuturo, in teaching. Sabi po dito sa verse 13b, ang ipinapaliwanag namin ay mga katotohanang espiritual para sa mga nagtataglay ng Espiritu. Sinabi po dito ni Pablo sa bahaging ito ng talata, sa pangunguna pa din ng Banal na Espiritu, napakahalaga talaga ng Banal na Espiritu. Ano? Ang ipinapangaral nila, ang ipinapaliwanag nila ay mga katotohanang espiritual. Hindi ito karunungan ng sanlibutan, hindi ito kahusayan o galing ng sino mang tao. Hindi kahusayan nila kundi karunungan mula sa Diyos. At ang kanilang recipient ay yung mga nagtataglay ng Espiritu. Yung makakaunawa lamang nito ay yung ding nagtataglay ng Banal na Espiritu. Hindi ito maunawa ng isang taong makalaman o hindi nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Mamaya makikita po natin yung sa part 2. Maaga pa naman. Balikan po natin yung sinabi po ni Pablo sa unang Korinto, chapter 2, verse 4 to 5. Ito po yung sabi. Ito yung paraan niya kung paano siya magturo o mangaral sa mga tao, especially dito sa church ng Corinth. At hangang-hanga at bilib na bilib sa karunungan ng tao. Ito po yung sabi niya, verse 4, sa aking pananalita at pangangaral ay hindi ko sinubukang hikayatin kayo sa pamamagitan ng mahuhusay na talumpati at karunungan ng tao. Subalit nangaral ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu upang ang inyong pananampalataya ay masandig sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa karunungan ng tao. Sa pangangaral po ni Pablo, hindi siya nagpasikat. Abay, teka, magagaling tong mga kasamahan ko. Ano kaya ang magamit na confession? London Baptist kaya? O sino kaya ang aking ikokot na magaling na preacher para mapaniwala ko ang mga ere? Si John MacArthur kaya o si Paul Washer? Halimbawa lang po yun. Pero anong sabi po ni Pablo? Hindi niya sinubukang maging appealing sa kanila ang katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi siya nag-iimbento ng mga mabulaklak na mga pananalita o nagdadagdag ng anuman para maging katanggap-tanggap ito sa kanila. Pero ano yung sabi niya? Sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan ng Espiritu. Dependence in the Holy Spirit. Anong rason ni Pablo? Bakit niya yun sinabi? Upang hindi kami yung makita nyo, upang hindi kami yung purihin nyo, o hindi sa amin kayo bibilib, kundi ang inyong pananampalataya at paghanga ay masandig sa kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Hindi po mali o masama ang mag-quote ng mga sikat na preacher. Si Jesus man ay nagko-quote din. But he quoted through the scripture. Madalas siyang mag-quote sa lumang tipan upang lalong maunawa ng kanyang kausap ang kanyang ipinapahayag. Hindi masama ang mag-quote lalo na kung ang layunin nito ay tumingkad ang mensahe ng Diyos. Ngunit kung puro quotation ng ibang preacher ang laman ng mensahe mo, hindi na yan salita ng Diyos kundi salita at karunungan na ng tao. Minsan bilib na bilib tayo sa ibang mga preacher. Sinusubaybayan natin, lalo na sa online, inaabangan natin ang kanilang mga pangangaral. Hindi po masama. Ngunit kung epekto nito sa atin ay wala na tayong personal na pag-aaral ng salita ng Diyos, makikinig na lang tayo o abangan na lang natin o isi-search natin ano kaya ang masasabi ni Mr. Wise sa talatang ito. Ang tanong, humahanga pa kaya tayo sa Diyos at sa kanyang mga salita o sa tao na at sa salita ng tao na tayo nakadepende? Umaasa pa ba tayo sa kilos ng Banal na Espiritu na siyang magpapaunawa sa atin ng kanyang mga salita? O dumedepende na lang tayo sa opinyon ng hinahangaan nating preacher? Sino kaya ang naitatanghal sa ating buhay? Si Kristo pa ba o si Mr. Wise? Minsan iniisip ng iba kulang ang salita ng Diyos, kaya kailangan dagdagan na kadalasan mahantong sa pagkalis at hindi na naipapaabot ang tunay na mensahe at layunin ng salita ng Diyos. Kagaya po ng mga nauuso ngayon.
mga prosperity preaching, ginagawang appealing ang salita ng Diyos sa tao para ito maging katanggap-tanggap. Sino ba naman ang ayaw sa pagpapala? Pagyaman, paggaling sa karamdaman at mga huwad na mga pangako. Ang salita ng Diyos ay dinadagdagan o binabawasan. At ito pa yung masakit, binabaluktot ng mga bulaang guro na ito. At ibang gospel ang ibinabahagi nila sa mga tao para ito maging katanggap-tanggap. They don't confront sin. They just shared, quote-unquote, love of God. Mapagmahal ang Diyos, ika. Hindi niya gagawing dalhin sa impyerno ang mga makasalanan. Wala daw mapupunta sa impyerno. Wow! Napakaganda sa pandinig, di po ba? Nakakakiliti sa tenga. Ang tanong, ito ba yung katotohanan ng salita ng Diyos? Ito pa yung isa, magandang halimbawa sa pinag-uusapan natin. Tandaan niyo po ba yung si Lee Man-hee? Yung may claim na siya lang daw po ang makakapagpaliwanag ng aklat ng Revelation. Anong ibig sabihin noon? Siya lang ba yung tumanggap ng banal na espiritu? Na siya lang ang makakaunawa ng Revelation? Ganun ba talaga yon? Sa umpisa pa lang makikita natin ang isang malaking kasinungalingan at pandaraya sa claim niyang ito. Makapangyarihan ang banal na espiritu na nasa atin. Gaya ng sinasabi ni Apostol Pablo, siya yung nagbibigay sa atin ng kakayahan na maibahagi ang mga espiritual na katotohanan sa iba. At ito nga ay maunawaan lamang ng mga taong nagtataglay din ng espiritu mula sa Diyos. Ang layunin ay hindi upang matanyag ang isang tao, isang grupo, kundi ang maluwalhati ay si Kristo. Sabi po doon sa Gawa 1:8, Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Banal na Espiritu ang nagbibigay ng kakayahan, kapangyarihan sa mga alagad upang ang Ebanghelyo ay lumaganap sa buong daigdig. Hindi po sa kanilang husay, galing o kung anumang meron sila. The Spirit of the Lord authenticates them that they are the true disciple of Christ. Hindi katulad ngayon ng mga nagpapanggap, nagpapagaling di umano, nagpapalayas ng demonyo, kuno, mga huwad at mga peke. Sa panahon natin ngayon, tayo na nakipag-isa kay Kristo, tayo ay may kakayahan na gawin ang mga bagay na kalooban niya. Tayo ang tunay na makauunawa ng salita ng Diyos. Tayo ang tunay na makasusunod sa kalooban ng Diyos. Tayo ang may kakayahan magturo, mangaral at magbahagi ng salita ng Diyos sa iba. Dahil taglay natin ang banal na espiritu, ang Diyos na nasa atin ay nananahan at pumapatnubay. Sa kabilang dako po naman, ito na po yung part 2. Maaga pa. A man without Holy Spirit. Ito naman yung mga tao na hindi nagtataglay ng banal na espiritu, verse 14. Sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila mauunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Muli ang konteksto po na pinag-uusapan po natin dito, ang kausap ni Pablo, mga mananampalataya o mga nagpapakilalang mananampalataya. Nilinaw niya sa mga ito yung mga bagay na espiritual ay matatanggap lamang ng mga taong may taglay ng espiritu. Ito ay panuri sa mga mananampalataya doon kung sila'y totoong may kaugnayan kay Kristo. Una, makikita po natin dito yung katotohanan ng isang taong walang tunay na kaugnayan kay Kristo. Dahil yung lamang may kaugnayan kay Kristo, yung mga nakipag-isa sa Kanya, yun lamang ang pinananahanan ng Banal na Espiritu. Unang katangian na makikita natin dito,
walang pananahan ng Banal na Espiritu, una, walang kakayanang tumanggap mula sa Espiritu. Atin pong tingnan yung sinasabi ni Jesus sa Mateo 7:6. Sabi po doon, huwag ninyong ibigay sa mga aso ang banal na bagay. Baka pagkatapos ay kayo naman ng balingan at sakmalin nila. Huwag ninyong ihagi sa baboy ang inyong mga perla sapagkat yuyurakan lamang nila mga yon. Ito yung katotohanan na dapat nating makita. Kahit pa napakalinaw ng ating sinasabi, ito yung kalooban ng Diyos. Ito yung dapat mong sundin. Hindi niyo yung tatanggapin. At patuloy niyang ipipilit yung kanyang gusto, yung makalamang nasa niya, kasi nga wala sa kanya ang banal na Espiritu. O wala siyang tunay na kaugnayan kay Kristo. Ito yung mga taong hindi kanayang tanggapin ang katotohanan ng salita ng Diyos. At ang susundin niya ay ang sarili niyang kalooban. He will resist the will of the Holy Spirit. Pangalawa, kahangalan ng mga espiritual na bagay. Magiging kahangalan sa kanya ang mga yon. Ito yung rason kung bakit hindi nila matanggap yung mga espiritual na bagay. Yung katotohanan dahil para sa kanila, kahangalan ng mga ito. Kaya naroon ang kanilang patuloy na pangangatwiran, paninindigan na taliwa sa kalooban ng Diyos. Patuloy na pamumuhay sa kasalanan. Pangatlo, walang pagkaunawa ang walang banal na Espiritu. Hindi po masusukat sa talino, galing ng isang tao o estado sa buhay ang pagkaunawa sa mga bagay na espiritual. Tanging ang pinananahanan lamang ng banal na Espiritu ang siyang makakaunawa ng mga bagay na espiritual. Sa mga bagay na kinalulugdan ng Diyos, dahil siya mismo ang banal na Espiritu ang tutulong sa taong makaunawa at magpahalaga sa mga bagay na ito. Bilang application po, una, magtiwala lamang sa pagtuturo ng banal na Espiritu na nananahan sa atin upang maunawa ng kanyang salita at banal na kalooban. Magtiwala lamang sa kanya. Manalangin upang ang kanyang mga salita ay ating maunawaan. Pangalawa, magagawa lamang nating makasunod sa kalooban ng Diyos kung tayo ay pinangungunahan ng banal na Espiritu. Hindi pilit ang pagsunod. Kung may banal na Espiritu, ito'y kagalakan niyang sumunod. Hindi ritual ang mga bagay na espiritual. Ito'y kanyang kagalakan. Pangatlo, hindi tayo magmamalaki ng ating ituturo sa iba o sa pagbabahagi ng salita o kalooban ng Diyos sa iba kung tayo'y may kapuspusan ng banal na Espiritu sa ating buhay. Nawa, sa mga salitang ito na napahayag, ang banal na Espiritu ay patuloy na kumilos. Manalangin po tayo. Panginoon, tunay nga po na kami walang may pagmamalaki sa inyo. Kahit pa magaling kami, marunong, may kakayahang makaunawa. Ngunit dahil sa kilos ng inyong banal na Espiritu, magagawa naming makasunod sa iyo. Magagawa naming maintindihan ang inyong kalooban at susundin namin ito. Panginoon, patuloy niyo kaming tulungan ng kapahayagan ng inyong mga salita ay patuloy na kumilos sa puso't isip ng bawat isa. Tulungan niyo nga kami, Panginoon, na talagang umasa lamang sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po, Kuya Raymar, sa paalala mula na salita ng Panginoon. Tayong lahat po ay tumayo at bilang tugon sa mensahe, atin pong awitin ang ating response song. Kay Jesucristo ka pasakop sa pag-ibig
mapupuspos. Ang buhay mo'y iyong isuko at mananahan sa'yo ang kalinga ng banal na Espiritu. Cristo, oh Cristo, papalain mo ang aming buhay ay ligapin mo. Halina tayo'y mag-awitan nang mayroong kagalakan, papurihan ang kanyang pangalan. Ang iyong dusa't kalungkutan kay Jesus panatag ka, sa kanya ay kakamting kaligtasan. Cristo, oh Cristo, pagpalain mo ang aming buhay ay ligapin mo. Ang aming buhay ay ligapin mo. Tanggapin po natin ang pagpapala ng ating Panginoon. Naway sumainyong lahat ang kagandang loob ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo. Amen. sa'yo kagandahan. Sambahin ka, sa'yo kabutihan. Purihin ka, O Diyos, ang ngalan mo banal ay luwalhati. Panginoon, sinasamba ka namin ngayon at kailanman, magpawalang hanggan. Sambahin ka sa iyong kagandahan. Sambahin ka sa iyong kagandahan. Para po sa ilang kapahayagan ng mga gawain sa ating komunidad. Nagpapatuloy po ang ating praying aswan mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na 6:30 ng umaga. Kapag po Sabado, ito ay pinangungunahan ni Kuya Carlo, alas 6 ng umaga. At kapag din po sa Sabado din po, OFW, 8 a.m. Nagpapatuloy din po yung ating CE virtual class every Tuesday, 7 to 8:30 p.m. Day of prayer and fasting,
So, kick-off po ay 8 a.m., engaging accountability 12 p.m., at sa dako naman pong alas 3, ang end session. Meron din pong online tuwing Wednesday, 7 to 7:15 p.m., at meron po tayong Hope Meeting every other Thursday, 7 to 8 p.m. Nagpapatuloy din po yung ating C4 Family Live, pero every other Friday na lamang po ito, 6:30 to 7 p.m. at ang Berean Aswan, every Friday, 7:15 p.m. Meron din po tayong Jail Ministry every other Saturday, 2:30 p.m. Gayon din po ang SBC and Sambahayan as scheduled. Ang Better Together, Partner in Prayer, as scheduled din. Depende po sa availability ng mga magkaka-partners. Yan. Meron po tayong RDA after Better Together prayer. So, doon yata ito sa kabila. Ano po? Yan. Tapos, USB-CCI class, 1 p.m. Book 4 po ito. Virtual. Tuloy na po yung ating klase mamaya. At yun pong Lamb Battalion Formation, March 28, 8 a.m. to 11:30 a.m. So, yung mga bata po natin ito, dito po sa ating C4 Center. Kasabay po nito yung Leadership Conference 2026, Christ's Undeniable Authority, March 28, 8 a.m., 3 p.m. at Christ to the World Makati. Meron po itong registration fee na 400 pesos. Included na po doon yung breakfast, lunch, snacks, at materials na gagamitin during the conference. No? So, March 28 po ito, Sabado, 8:30. 8 to 3 p.m. sa Makati po ito. Yan. And then, next Sunday po, meron Seniors Fellowship, March 29, after ng Lord's Table. So, yun pong ating hiking na nakaschedule, April 2 and 3. So, panoorin po natin yung video na inihanda ng ating mga kapatid. Okay, para po ito sa ating mga kabataan, ano po, pero open daw po ito sa lahat. Kung gusto niyo pong pumunta ng April 2, ano po, welcome po yung mga may kakayanan sumama doon sa hiking. Ano po, yan. Paalala lamang po doon sa mga kabataan na sasama, kung hindi niyo po kasama yung inyong magulang, kailangan niyo po humingi ng ng letter. Ano po, kasi medyo hindi po biro yung pupuntahan doon. Tapos overnight, no? Overnight po ito. So kailangan po ng approval ng inyong mga magulang. Ano po? Pero kung kasama niyo po yung magulang niyo sa 2 papunta doon, I think okay na 'yon. Ano po? Yan. So, meron pong Naga Rohi Summer Camp and Family Day na gaganapin. April 17 to 19 naman po ito. So, sa mga nagnanais tumugon sa ating liham, ipagbigay alam o lumapit lamang kila Ate She, Ate Pe, or contact Pastor Onin. Ito naman po ay gaganapin doon sa Bicol. Ano po, medyo mas malayo-layo po 'yon, tsaka 3 araw.
At nalalapit na po yung ating C4 anniversary. Halos kulang-kulang 1 buwan na lamang po ito. At ito po ay napagkasunduan ng pamunuan na ganapin sa Ponte Verde. I believe meron pong meeting yung anniversary committee. Kung kayo po ay kabilang sa anniversary committee, mangyaring manatili lamang po at meron pong pagpupulong. Meron po tayong mga visitor ngayong umaga. Mangyari lamang po na tumayo kapag nabanggit yung inyong pangalan para po makilala. Ito po, una po ay si Miss Virginia Olpindo, invited by Nanay Remy. Good morning po, thank you po sa inyo. At ganoon din po si Bernadette Jimenez, invited by Ate Bel Marasigan. Good morning po, thank you sa inyo. Meron pa po tayong mga C4 calendar daw po na available, nandun daw po sa likuran. Kung gusto nyo po ng additional calendar, kasi namigay po tayo nito per family noong New Year. So meron pa pong natira. Sayang naman kung aalikabukan lang. So kung gusto nyo po, nandun po sa bandang likuran, humingi lamang po kila Ate She. And then, sa mga nagnanais daw pong mag-donate sa Merit Store, ay lumapit lamang kay Ate Ana Pecayo. Ayan, ayun po siya. Ano po. Baka meron po kayong gustong i-donate doon sa ating Merit Store. Sa taas yun, ano, Ate Ana? Sa baba. Yun. So, mangyaring makipag-ugnayan lang po kay Ate Ana. Maraming salamat po sa bawat isa. Tayong lahat po ay tumayo at tayo po ay muling umawit. Magdingning ka sa aming bayan, O Panginoon, aming puso pag-ingasin mo. Ipadama mo sa amin biyaya, tawa yung salita, Diyos ang aming tanglaw. Diyos, liwanag ng iyong pag-ibig sa gitna ng dilim na binigit. Ilaw ng mundo'y si Jesucristo, sa kasalanan ay palayain mo sa akin, O Diyos. Magdingning ka, magdingning ka sa aming bayan, O Panginoon, aming puso pag-ingasin mo. Ipadama mo sa amin biyaya, awa yung salita, Diyos ang aming tanglaw, Diyos ang aming tanglaw, Diyos ang aming tanglaw. Mari na po tayo.